Ano po naman yung mga ano ma'am? Tatlong cellphone po, tapos mga sapatos, chocolate, mga damit po ng mga anak ko, mga pantalon po. Yung maleta po. Dalawang maleta po yun, sir, pero yung isa, meron po, yung isa po, wala po. Yung isa nakuha niya, yung isa hindi. Sabi ko, nung mag-inspect ako, inutusan ko sa LTFRB, dapat maglagay ng tag sa lahat ng mga bagahe. Yung kasi yung bagahe sa ilalim yun, yung bus, yes, parang tag nila. Ngayon, pagbaba ng pasahero, hindi naman kasi lahat ng pasahero, bababa, destination. Meron sa kalaitan, meron bago dumating, sinasadya, bago dumating sa terminal, bababa. Ngayon, nahatak na siya kung anong gusto ng maleta. Akin yung konduktor, yan pa akin, hatak siya. Yung konduktor, hindi bigay sa kanya, pero kung meron tag, imamatch yun. Kasi mayroon nasa taas ng bus, sinakupo. Nasa yung tag mo, sinasabi mo sa itong maleta ito, i-compare. Hindi magkaparehong naman ng tag, hindi sa'yo ito. Yung paliba hanggang sa matumok ay ito pa rin sa akin kasi kung minsan may magkakamukha naman in fairness. Yung sinasabi ko palagi dito sa LTFRB na ito. Ano pong sabi ng Florida nung kumprantahin niyo po sila tungkol dito? May attorney po silang pinakausap sa akin. Ano sabi po? Siya po yung nagsabi na, nagsabi na bayaran po ng konduktor yung laman po ng luggage ko, sir. Then po, ang estimate ko din po doon is 90,000. Then, tumawag po yung konduktor sa maging 60,000 yung usapan po. Sabi po ni Sir Ken na i-endorse po niya yung sa Florida bus kasi dito daw po yung sa Manila. Then po, sabi niya, bayaran po yun after Holy Week kasi mag-Holy Week po yun, sir. Pagkatapos po ng Holy Week, sir, natapos pa ang 1 week bago ko tinawagan yung Sir Ken. Tapos ang sabi po niya sa akin, hindi na daw po niya trabaho yun, sir, kasi may-endorse na daw po niya sa Florida bus. Pinapasok doon sa front ng inyong bus? I think hindi kasalanan ito ng conductor. For me, kasalanan ito ng bus company. Sa akin palagay. Mr. Director, pakikwento sa amin, ano bang sistema ng pagkiklaim ng mga bagahe ng isang pasahero na bumababa before the destination or pagdating sa destination, sumasama ka ba o hindi doon sa pagkiklaim ng bagahe? Kung nagbibigay ko ng may bababa, tuturo niya yung bagahe niya, yun ang bibigay ko sa kanya. Ituturo niya. So kung magtuturo siya ng mga ibang bagahe, bibigyan mo lahat. Kasi walang patunay kung sa kanya nagsasabi siyang totoo, hindi, tama? So wala kang paraan na para malaman kung yung tinuturo niya ay talagang bagahe niya o hindi. You just take his or her word for it, meaning kung ano sinasabi niya, paniniwalaan mo. Kasi yung sabi niya. So therefore, hindi conductor ang may kasalanan ito. Ang may kasalanan ito yung kanya. Tawa naman din ang conductor. Matsatsa sa kanya. Yung officer ng Florida Transport Incorporated. So sir, meron mga complaint dito na lang studio o nabalik po siya, nawalan po siya ng bagahe at ayaw na po bayaran ng Florida Transport dahil sa kapabayan nito kaya nawala yung kargamento. Sir, just to be clear, hindi po sa ayaw bayaran po, no? Okay. So, first, ang initial kasi na ginagawa po namin pag-ganyan, sir, is to investigate. Yun po yung nangyari. But then, pinagharap po silang dalawa, sir. Yung very good naman, tumawag si conductor. Okay po. So, bali naging 60 now. Si conductor po kasi asking for proof kung ano po yung laman ng bagahe. Kasi, kagaya po ng namin, may policy po kasi po may ticket wherein naka-indicate na kapag 1,000 above ang baggage, ang value ng baggage is dapat i-declare and may kautulan na bayaran po. So, Okay. now, since hindi namin conductor yan nag-asya ng including sabi niya na tulungan ko siyang makipag-usap. Kaya sinamahan ko po siya and yun na po, yung pag-uusap. Ano po, dahil ang nangyari, kasi tumulong ng tawag pa si conductor kasi we all know conductor din po siya and kailangan niya po ng may mga family siya, mababalang rin, hindi ganun kalakihan ng tawag po nila. At the same time, nag-approve ako ng proof kasi as of now, wala pa po kasi may papakitang proof na ganun kalaki po yung nawawala. Ganito yan, sir.
Pwede rin kasi gumawa-gawa ng istorya ang pasahero ang sinasabi niya nawawala silang kargamento. Tama? Tama. Pwede sabihin na kahit na ang laman noon ay 10,000 ang halaga, pwede sabihin 100,000. Because wala kayong magandang sistema. Kung meron kayong sistema in place na matagal ko na sinasadya sa LTFRB pati sa yung mga bus company na meron dapat mga tag at doon sa tag, sa ticket, nakalagay doon na magkano naman ang pwedeng bayaran ng inyong insurance company o pa magkano naman pwede ibayad nyo. Nang sa gayon, yung pong pasahero, pag nabayad, nabasa nyo po yung sa likod ng ticket niya, naka-specify doon. So, hindi siya basta-basta maglalagay dyan ng mga gamit na worth by the hundreds of thousands, milyones, dahil alam niya, ang babayaran niya pag nawala is only 100,000 o 10,000. Something like that. Dapat may ganoon sistema. Wala eh. Actually, sir, meron pong naka-indicate po doon sa ticket po namin doon, sir. Magkano nakalagay? Pero ang alam ko po, naka-declare doon, na kapag 1,000 plus ang value ng baggage, dapat mong i-declare sa conductor. Then paano kayo mag-declare ang doktor kung wala namang sistema din ang konduktor na para ma-record niya o ma-log niya o maisabi niya itong pasahero sa konduktor na ang laman nito ay hundreds of thousands worth. And nobody will do that. Nagtaticket po sabi na po dito, we are not responsible for unpaid passages lost. Undeclared and lost baggage is not a liability of the company. 10% shall be basis of the... Nagtaticket tayo doon for those baggages. Undeclared, sir. The mere fact na yung bagahe niya ay pinasa sa konduktor, that's already a form of declaration because he gave or she gave her luggage to the conductor. That's declaring to the conductor that I have a baggage unless kung gusto nyo, mag-ilmit nyo, meron na kayo napag-usapan. Yes, so ano ba yung naging process nyo na nag-decide to go to sonography? Kasi po, after 2 days po, binalikan ko po yung luggage ko dun sa Florida bus, dun sa Metro Sabi po yung attorney, yes ma'am, na babayaran daw po yung